May isang lalaki na nakita ko sa isang kapehan. Nakaupo lang siya, walang ginagawa. Hindi siya tumitingin sa cellphone. Hindi siya umiinom ng kape ng mabilis. Nakatanaw lang siya sa labas, parang may malalim na iniisip. At alam mo kung ano ang napansin ko? Lahat ng tao sa paligid niya parang nahihila ang atensyon sa kanya. Yung babae sa kabilang mesa, sumusulyap. Yung barista, palihim na tumitingin habang gumagawa ng kape. Hindi dahil gwapo siya. Hindi dahil mayaman ang suot niya. Dahil sa presensya niya, parang may magneto sa dibdib niya na hindi mo makita pero nararamdaman ng lahat. Naisip ko noon, paano niya nagagawa yon? Pero mali ang tanong ko. Ang tamang tanong, ano ang hindi niya ginagawa? Kasi tingnan mo ngayon ang karamihan sa atin. Palagi tayong gumagawa ng something para mapansin. Nagpo-post ng walang tigil. Nagkwento ng nagkwento. Tumatawa ng malakas para marinig. Sumasagot ng mabilis para magmukhang interesante. Pagod na pagod tayo sa pag-arte. At sa sobrang pagod, nawala na yung dating natural na kaakit-akit natin. Kaya nga ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang isang bagay na kinakatakutan ng maraming tao, ang katahimikan. Hindi yung katahimikan na takot ka lang magsalita, kundi yung katahimikan na galing sa loob, yung pagiging komportable sa sarili mong presensya na hindi mo kailangan punuin ang bawat segundo ng ingay. Ito ang katahimikan na nagiging magneto. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Aminin natin, masakit maging invisible. Masakit ang pakiramdam na parang wala kang dating. Na parang kahit anong gawin mo parang hindi ka nakikita ng taong gusto mong makakita sa'yo. Kaya ano ginagawa natin? Nag-o-overcompensate tayo. Nagkukwento tayo ng mahaba tungkol sa araw natin kahit wala namang pake yung kausap. Nagpapadala tayo ng sunod-sunod na mensahe kahit wala pang reply sa una. Nagpo-post tayo ng buhay natin para may mag-react. Ginagawa natin ang lahat para lang mapansin. At alam mo kung ano ang mas masakit? Nakikita nila lahat ng effort mo. At sa tuwing nakikita nila yung desperasyon mo, mas lalo kang nagiging invisible. Parang paradox, di ba? Mas gusto mong mapansin, mas nagiging boring ka. May kilala akong babae. Tawag na lang natin siyang Maria. Bawat linggo nagpo-post siya ng subtle hints tungkol sa lalaking gusto niya. Mga lyrics ng kanta. Mga hugot. Mga quotes na hindi naman para sa kanya pero obvious naman. Ako? Nakikita ko lang siya sa coffee shop, nakaupo mag-isa, nagbabasa ng libro. Walang audience. Walang camera. Walang script. At doon ko siya mas na-admire. Kasi sa social media parang artista siya na desperadong kumukuha ng attention. Pero sa personal, parang may sariling mundo siya na hindi niya kailangan i-broadcast. Yan ang irony ng human pain. Ang mas gusto nating makuha ang isang bagay, mas lumalayo ito sa atin. Iniisip natin, baka kulang pa yung effort ko. Kaya doble-doble pa tayo, hanggang sa mapagod na tayo, hanggang sa hindi na tayo ang tunay na sarili natin. Naging version na tayo na ginawa para sa iba, hindi para sa atin. At yun ang pinakamasakit na parte. Nakalimutan mo na kung sino ka talaga bago mo pa sinimulan ang paghahanap ng validasyon. Pero bakit tayo nahuhulog sa bitag? Bakit tayo desperado na mapansin ng ibang tao, lalo na ng taong gusto natin? Dahil may attachment tayo sa identity na binuo natin sa utak ng ibang tao. Gusto nating maging yung interesanteng tao. Yung masayang kasama. Yung hindi boring. At dahil attached tayo sa identity na yan, gagawin natin ang lahat para i-maintain yon. Kaya tuwing may tahimik na sandali sa usapan, nerbiyoso ka. Baka isipin niyang boring ako, kaya tuwing walang reply ang taong gusto mo, nag-aalala ka. Baka nawalan na siya ng interes, kaya tuwing nakikita mo siyang kasama ang iba, threatened ka. Baka mas interesante yung iba sa akin. Lahat ng yan, galing sa isang maling paniniwala. Na ang halaga mo bilang tao ay nakadepende sa kung paano ka tingnan ng iba. Pero alam mo ba kung ano ang mas malalim na problema dito? Hindi mo nga talaga kontrolado kung paano ka titingnan ng iba. Kahit anong gawin mo, may sariling utak yang mga tao. May sariling preference. May sariling mood. May sariling insecurities. Pwedeng ngayon trip ka niya, bukas wala na. Pwedeng sa tingin niya cute ka. Sa tingin ng iba, average. Pwedeng ngayong oras interesting ka sa kanya. Mamaya, bored na siya.
At yan ang pinakamatinding kalaban mo. Yung attachment mo sa bagay na hindi mo kontrolado. Kaya nga sabi ng Stoics, lalo na ni Epictetus, mayroong mga bagay na nasa kontrol natin at may mga bagay na wala. Ang tunay na kalayaan ay nangyayari kapag nag-focus ka lang sa mga bagay na kaya mong kontrolin. At hindi mo kontrolado kung mahuhulog siya sa'yo, pero kontrolado mo kung sino kang tao. Hindi mo kontrolado kung magstay siya, pero kontrolado mo kung paano mo aalagaan ang sarili mo. Hindi mo kontrolado kung mapapansin ka niya, pero kontrolado mo kung paano mo pahahalagahan ang bawat sandali ng buhay mo. Kahit wala siyang nakatingin. Marcus Aurelius, ang emperor ng Rome na may pinakamataas na kapangyarihan sa mundo noon, sumulat ng isang linya na hanggang ngayon ay isinasa buhay natin. Huwag kang umasa ng perpektong republika. Maging masaya ka kung kahit kaunting pag-unlad ang mangyari. At isipin na ang resulta na ito ay hindi maliit na bagay. Sa madaling salita, huwag kang umasa sa external validation para maging masaya. Kasi ang taong umaasa sa labas para sa kaligayahan ay palaging gutom, palaging kulang, palaging hindi sigurado, pero ang taong may internal peace, yan ang taong magnetiko. Bakit? Dahil rare siya. Sa mundo ng 8 billion na tao na pawis sa paghahanap ng validation, yung taong tahimik at kontento ay parang oasis sa gitna ng disyerto. Refreshing. Kapag nakakasalamuha mo siya, hindi ka napapagod, hindi ka nape-pressure, hindi ka kailangang mag-perform. Pwede ka lang maging ikaw, at yun ang tunay na magic ng stoic presence. Hindi ka nagde-demand ng atensyon, kaya binibigyan ka ng atensyon. Hindi mo kailangan ang validasyon nila, kaya mas gusto ka nila i-validate. Hindi ka takot mawala sila, kaya ayaw nilang mawala ka. Ang irony ng universe. Ang mas hindi mo kailangan ng isang bagay, mas dumarating ito sa'yo. Pero tandaan, hindi ito manipulasyon. Hindi ito mind game. Ito ay resulta ng tunay na internal work. Kasi alam mo kung ano ang pinagkaiba ng tao na nagkunwaring di nangangailangan versus yung taong tunay na kontento sa sarili. Ang kunwari nauubos, ang tunay lumalaki. Yung kunwari kailangan ng audience para mag-survive. Kailangan niyang siguruhing may nakatingin. Yung tunay, pareho lang siya mag-isa man o kasama ang maraming tao. At yun ang napapansin ng mga tao. Yung consistency, yung authenticity, yung depth. Ang tanong ng karamihan, paano mo ito gagawin araw-araw? Magsimula sa umaga. Ang ritual ng self-sufficiency, bago ka mag-check ng phone, bago ka mag-scroll, bago ka makipag-usap sa kahit sino, magtanong sa sarili. Sino ako ngayong araw kahit walang nakatingin? Ano ang mahalaga sa akin kahit walang mag-like? Paano ako magiging proud sa sarili ko mamaya kahit walang pumalakpak? Mga 5 minuto lang yan. Pero yung 5 minutong yan, yun ang foundation ng buong araw mo. Kasi kapag nagsimula kang umaga na alam mo kung sino ka, hindi ka madaling ma-shake ng opinyon ng iba. Sa usapan, pahalagahan ang katahimikan. Kapag nag-uusap kayo, subukan mong hindi punuin ang bawat tahimik na sandali. Kapag may silence, hayaan mo. Huwag kang magpanik. Tandaan, ang tahimik na sandali ay hindi awkward. Awkward lang siya sa taong hindi comfortable sa sarili. Pero sa taong komportable, ang silence ay space para sa malalim na connection. Kaya ang susunod na beses na may katahimikan, huwag kang magkwento agad. Huwag kang mag-feel ng ingay. Umiti ka lang, huminga, at intindihin na ang presence mo ay sapat na, at mapapansin mo, yung tao sa harap mo, mas magiging curious sa'yo. Kasi hindi ka predictable. Hindi ka libro na nabasa na niya lahat. May mga chapter ka pang hindi niya alam. Sa messaging, pigilan ang desperasyon. Alam mo yung feeling na nag-send ka ng message tapos wala pang reply? Tapos gusto mo nang mag-send ulit? Wag. Hindi dahil playing hard to get ka, kundi dahil may buhay ka, may ginagawa ka, may mundo ka, may sariling happiness ka na hindi umiikot sa reply niya. Kapag may ganong mentalidad ka, iba ang dating ng mga mensahe mo. Hindi ka mukhang nagmamakaawa ng atensyon. Mukhang nag-aalok ka ng connection pero hindi mo kailangan na tanggapin niya. Yun ang magnetism, offer hindi demand. Sa personal time, gawin ang bagay para sa sarili mo. Mag-gym ka. Hindi para magustuhan ka niya, kundi dahil gusto mong maging malakas. Magbasa ka. Hindi para may makwento ka, kundi dahil gusto mong lumaki ang utak mo. Magluto ka, hindi para mag-post, kundi dahil deserve mong kainin ang masarap na pagkain. Kapag ginagawa mo ang mga bagay na ito para sa sarili mo, may iba ang aura mo. Parang yung taong nakita ko sa kapehan. Nandun siya para sa sarili niya, hindi para sa iba.
At yun ang pinaka-attractive trait na pwedeng meron ng isang tao. Ang kakayahang maging masaya mag-isa. Sa interaction, maging present, hindi performing. Kapag kasama mo na yung tao, huwag kang mag-isip ng ano kaya iniisip niya sa akin. Mag-isip ka ng ano ba ang nararamdaman niya ngayon. Yung shift na yan, from self-consciousness to genuine curiosity, yun ang bumubuo ng tunay na connection. Kasi kapag focused ka sa kanya, hindi sa sarili mo, may lalabas na natural na karisma sa'yo. Yung taong nag-aalala kung impressive ba siya, mukhang insecure. Yung taong genuinely interested sa kausap niya, mukhang confident. At ano ang mas attractive? Ang confidence. Pero hindi yung arrogant na confidence. Yung quiet confidence. Yung alam mong okay ka kaya hindi mo kailangan patunayan sa iba. Pero sandali. Bago tayo magpatuloy, kailangan kong bigyan kita ng warning. Huwag mong gamitin ang lahat ng ito bilang manipulation tactic. Kasi may mga tao na makakarinig nito at iisipin, gets. Kailangan ko lang magkunwaring okay ako, tapos mafa-fall na siya sa akin. Hindi yan ang punto. Ang punto, maging tunay kang okay. Para hindi mo na kailangan na ma-fall siya sa'yo para maging masaya ka. Kasi alam mo kung ano ang mangyayari sa taong nagkunwari lang. Eventually mapapagod siya. Kasi ang pagpapanggap ay nakakapagod. Hindi mo yan kayang isustain. At pag bumagsak ang mask, makikita niya kung sino ka talaga, yung desperado pa rin, nagkunwari lang. At alam mo ang mas masama. Makikita mo rin sa sarili mo na nagsinungaling ka. Kaya ang tunay na daan dito ay hindi psychological trick. Ito ay spiritual transformation. Hindi ito pagiging cool. Ito ay pagiging whole. Kapag buo ka na bilang tao, kahit walang relationship, kahit walang validation, kahit walang external success, dun ka nagiging tunay na magnetiko. Pero kapag ginagamit mo lang ito para makuha ang gusto mo, mauuwi ka lang sa manipulation. At ang manipulation, mauuwi lang sa guilt, insecurity, at emptiness. Kaya tandaan, ang Stoic psychology ay hindi tool para kontrolin ang iba. Ito ay tool para kontrolin ang sarili mo. Kapag ginawa mo na ang lahat ng ito, hindi para sa kanya kundi para sa sarili mo, may mangyayari. Hindi mo in-expect, pero mangyayari. Magiging tao ka na hindi mo na kailangan habulin ng atensyon kasi dumadating ito sa'yo ng natural. Pero mas importante pa doon, magiging tao ka na kahit walang dumating na atensyon, okay ka pa rin. At yan ang ultimate freedom. Kasi alam mo kung ano ang pinakamalaking prison ng tao. Ang pag-asa na mahalin siya ng ibang tao. Habang naghihintay ka, hindi ka makagalaw. Hindi ka makaalis, hindi ka makamove forward. Nakatayo ka lang doon umaasa. Pero kapag natuto ka ng mahalin ang sarili mo ng buo, without conditions, without dependency, nagiging malaya ka. At yung kalayaan na yan ang tunay na magnetism. Kasi ang mga taong malaya, hindi sila needy, hindi sila clingy, hindi sila takot. At ang taong walang takot, yan ang taong pinaka-attractive sa mundo. Kaya sa huli ang tanong ay hindi, paano ko siya paadikain sa presensya ko? Ang tanong ay, paano ako magiging ganap na tao na ang presensya ko ay natural ng kaakit-akit dahil buo ako? At kapag nasagot mo na yan, hindi dahil nag-pretend ka kundi dahil nag-transform ka, makikita mo, hindi ka na kailangang mag-effort para mapansin. Dahil ang tunay na presensya ay hindi ginagawa. Ito ay ginagawa. May nakilala akong lalaki na sobrang galing makipag-usap. Tuwing may gathering, siya ang bida. Tuwing may kwentuhan, siya ang center. Funny siya, interesante, matalino. Pero alam mo kung ano ang napansin ko? Pagkatapos ng event, walang naghahanap sa kanya. Bakit? Kasi binigay niya lahat. Walang natirang mystery. Walang natirang space para mag-wonder ang ibang tao tungkol sa kanya. Parang buffet na nakain mo na lahat ng ulam sa isang upuan. Pag-uwi mo, busog ka. Pero pagdating ng bukas, hindi mo na siya namimiss. Ganon din sa human connection. Ang taong nagbibigay ng lahat ng sabay-sabay ay hindi nag-iiwan ng dahilan para balikan. At yan ang next layer ng Stoic psychology na kailangan nating pag-usapan. Ang art ng pag-iwan ng espasyo. Kasi alam mo, ang tunay na addiction sa presensya ng isang tao ay hindi nanggagaling sa dami ng oras na magkasama kayo. Hindi sa dami ng kwento niyang narinig mo. Hindi sa dami ng attention na binigay niya. Ang tunay na addiction ay nanggagaling sa space na iniwan niya. Yung parte ng mundo niya na hindi mo pa nakikita. Yung bahagi ng kanyang utak na hindi mo pa na-explore. Yung depth na alam mong nandun, pero hindi niya agad binibigay. At yan ang susi. Presence with mystery. Openness with boundaries. Connection with autonomy. Pero paano ba talaga ginagawa yon? Alam mo kung bakit tayo nag-overshare? Bakit tayo nagkwekwento ng walang tigil?
Bakit tayo umiikot sa buhay ng taong gusto natin? Dahil takot tayong makalimutan. Takot tayong kapag wala tayo, may papalit sa atin. Takot tayong kapag tumahimik tayo, mawawalan sila ng interes. Kaya ano ginagawa natin? Nag-flood tayo ng presence. Text ng text. Kwento ng kwento. Lagi tayong available. Lagi tayong nandyan. At iniisip natin, mas maraming presence ko, mas hindi niya ako makakalimutan. Pero ang totoo, mas maraming presence mo, mas nagiging background noise ka. Isipin mo yung electric fan sa kwarto mo. Nung una naririnig mo. Pero after ilang oras hindi mo na napapansin. Nandyan pa rin pero invisible na. Ganon ka rin kapag palagi kang nandyan. Nagiging normal ka na. Hindi ka na special. Hindi ka na exciting. Naging furniture ka na sa buhay nila. At yan ang pinakamasakit na realization. Ang effort mong huwag makalimutan ang dahilan kung bakit ka nagiging forgettable. May kilala akong babae na palaging kasama ng lalaking gusto niya. Palaging available, palaging game, palaging supportive. Isang araw binasted siya. Sabi nung lalaki, parang ang boring mo kasi, wala ka ng element of surprise. Grabe, di ba? Pero totoo. Kasi ang taong sobrang predictable. Walang thrill, walang excitement. Walang mystery. At ang tao, kahit ayaw nating aminin, attracted tayo sa mystery. Attracted tayo sa mga bagay na hindi pa natin fully naiintindihan. Attracted tayo sa mga taong may sariling mundo na hindi tayo automatic na bahagi. Attracted tayo sa mga presensyang alam nating valuable dahil hindi ito palaging available. Pero saan ba talaga nanggagaling ang tendency natin na mag-overdo? Sa attachment natin sa outcome, natatakot tayong mawala siya. Kaya ginagawa natin ang lahat para i-secure. Natatakot tayong hindi siya ma-impress kaya nag-o-overperform tayo. Natatakot tayong may papalit sa atin. Kaya nag-o-occupy tayo ng buong space niya. Pero alam mo kung ano ang irony? Ang fear of loss ang nagiging cause ng loss. Kasi alam mo kung ano ang nakikita niya kapag ganyan ka? Hindi ka. Nakikita niya ang takot mo. At ang takot, hindi attractive. Ang takot ay amoy. Amoy na nalalasahan kahit walang salita. Kapag nandun ang takot, hindi ka confident. Kapag hindi ka confident, hindi ka attractive. Kapag hindi ka attractive, lumalaki ang takot mo. Cycle yan na kailangan mong i-break. At ang way to break it? Acceptance. Accept na pwedeng mawala siya. Accept na pwedeng may mas gusto siyang iba. Accept na kahit anong gawin mo, hindi mo kontrolado ang future. Oo, masakit yan. Pero alam mo kung ano ang mas masakit. Ang mabuhay sa takot habang buhay. Mas masakit ang umabot sa point na nawala ka na sa sarili mo dahil sobrang focused ka sa kanya. Kaya sabi ng Stoics, lalo na ni Seneca, ang taong natatakot sa kamatayan ay nabubuhay ng patay na. Ang taong tumatanggap ng kamatayan ay nabubuhay ng tunay. Same logic sa relationships. Ang taong natatakot mawala ang tao ay nabubuhay ng desperado. Ang taong tumatanggap ng possibility na mawala ay nabubuhay ng malaya. At yung kalayaan na yan, yun ang tunay na attractive. Marcus Aurelius habang namamahala ng Rome ay nagsulat ng isang powerful na linya. Ang kakayahan ng tao na mag-withdraw sa sariling isip ay hindi mapapantayan ng kahit anong privilege. Ibig sabihin mayroon kang power na mag-retreat, na mag-pause, na mag-step back. At yung power na yan, yan ang tunay na strength. Kasi ang weak na tao, hindi makaalis. Nakadikit siya, dependent. Pero ang malakas, kaya niyang lumayo, kaya niyang mag-isa, kaya niyang mawala sandali. At yung absence na yan, yan ang nagpapalakas ng longing. Kasi alam mo kung ano ang tunay na formula ng attraction, presence plus absence or longing. Kapag presence lang ng presence, walang longing. Saturated na. Kapag absence lang ng absence, walang foundation. Walang connection. Pero kapag may balance, yun ang magic. Kaya nga may kasabihan ko, absence makes the heart grow fonder. Hindi dahil trip lang ng universe, kundi dahil psychological reality yan. Ang utak natin ay tumitigil lang mag-process ng isang tao kapag wala siya. Kapag lagi siyang nandyan, automatic na. Walang deeper processing. Pero kapag nawala sandali, yun ang time na nag-i-sink in yung impact niya. Yun ang time na nare-realize mo kung gaano siya ka-valuable. At yan ang hindi mo makukuha kapag palagi kang nandyan. Ngayon, paano mo ito isasabuhay? Huwag mong sagutin lahat ng tawag at message agad. Hindi dahil nagpa-playing hard to get ka, kundi dahil may buhay ka. Kapag tumunog ang phone mo, hindi automatic na sagot. Hindi automatic na reply. Tanungin mo muna ang sarili mo, ano ba yung ginagawa ko ngayon? Importante ba ito? Kapag nag-aaral ka, tapusin mo muna. Kapag nagwo-workout ka, focus ka muna.
Kapag kasama mo pamilya mo, bigyan mo sila ng full attention. Ang message, pwedeng maghintay. Kasi alam mo kung ano ang nangyayari kapag lagi kang instant. Nawawalan ng value ang attention mo. Pero kapag alam nilang may priorities ka, may sariling mundo ka, may boundaries ka, tataasan nila ang tingin sa'yo. Magkaroon ng sariling mundo na hindi sila kasama. Mag-gym ka, mag-hike ka, mag-aral ng bagong skill, makipag-bonding sa ibang tao. Gumawa ng buhay na hindi umiikot sa kanya. Kasi kapag umiikot ang mundo mo sa isang tao, ano ang mangyayari kapag umalis siya? Guguguho ka. Pero kapag may solid foundation ka, may career, may hobbies, may friends, may personal growth, kahit umalis siya, okay ka pa rin. At yung stability na yan ang attractive. Yan ang dahilan kung bakit kahit umalis ka, babalikan ka. Kasi hindi ka needy, hindi ka dependent. Kaya ka mag-isa man o kasama siya, mag-iwan ng usapan bago matapos. Kapag masaya na ang usapan ninyo, huwag mong patayin sa sobrang haba. Umalis ka muna habang masaya pa. Sabihin mo, sige, may gagawin lang ako, talk to you later. Hindi mo kailangan ipaliwanag ng detalyado. Hindi mo kailangan mag-apologize. Kasi ikaw ay may buhay. At yung buhay na yan ay hindi naghihintay sa kanya. At alam mo kung ano ang mangyayari. Mamimiss ka niya. Iisipin niya. Sana nag-usap pa kami ng mas matagal. At sa next time na mag-usap kayo, mas excited siya. Mas engaged kasi hindi ka palaging nandyan. Hindi ka given. Hindi ka sure thing. Huwag kang mag-overshare. May mga bagay sa buhay mo na hindi nila kailangang malaman agad. May mga dreams mo na hindi mo kailangang ikwento. May mga struggles mo na hindi mo kailangang i-broadcast. Ang depth ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kwento niya, kundi sa lalim ng karakter niya. Kaya huwag mong isipin na kailangan mong magkwento ng lahat para maging close kayo. Minsan ang mystery ay mas nakaka-connect kaysa sa transparency. Kasi kapag may mystery, may curiosity. Kapag may curiosity, may interest. Kapag may interest, may attraction. Tandaan, ikaw ay may sariling buhay na walang permission mula sa kanya. Hindi mo kailangang tanungin siya kung okay lang mag-gym ka. Hindi mo kailangang i-report kung saan ka pupunta. Ikaw ay independent human being na may sariling desisyon. At yung independence na yan ang attractive. Kasi ang taong kailangan ng permission ay mukhang bata. Mukhang walang sariling isip. Pero ang taong may sariling buhay, sariling goal, sariling direksyon, yan ang mukhang matured. Yan ang mukhang partner material. Pero again, warning, huwag mo ito gamitin bilang emotional manipulation. May mga tao na maririnig ito at gagawin. Mag-i-ignore sila kahit available naman sila. Magpe-pretend na busy kahit tambay lang naman. Magdi-disappear para lang magpanic yung tao. Yan ay manipulation. Yan ay immaturity. Ang punto ng pag-iwan ng space ay hindi para paghirapan ng tao. Ang punto ay para bigyan mo siya ng chance na ma-miss ka dahil valuable ka, hindi dahil takot sila. Kaya tandaan, ang absence mo ay dapat natural, hindi orchestrated. Kapag may gagawin ka talaga, umalis ka. Pero huwag kang mag-imbento ng dahilan para lang magmukhang busy. Kapag may priorities ka talaga, i-prioritize mo. Pero huwag kang magkunwari na may iba para lang magselos siya. Kasi ang manipulation ay mauuwi lang sa guilt. At ang guilt ay mauuwi lang sa resentment. At yung relationship na binuo sa manipulation hindi tatagal. Kaya ang tanong, gusto mo bang mahalin ka niya dahil na-manipulate mo siya? Or dahil tunay kang valuable? Kapag ginawa mo na ang lahat ng ito, not to play games but to build genuine self-worth, may mangyayari. Magiging tao ka na hindi mo kailangang mag-beg para sa attention. Kasi yung presence mo may weight, yung absence mo may impact. At sa combination na yan, presence with weight, absence with impact, dun nabubuo ang tunay na addictive presence. Kasi alam mo kung sino ang tunay na naa-addict sa presensya ng isang tao. Yung taong alam na hindi niya kontrolado kung kailan available yung tao. Yung taong alam na may sariling buhay yung tao. Yung taong alam na hindi siya center ng mundo ng tao. Pero special siya kapag kasama niya. Yun ang tunay na attraction. Hindi yung dependency, kundi yung choice. Kasi ang dependency ay obligation. Boring, predictable. Pero ang choice, exciting, meaningful, valuable. Kaya sa huli ang tanong ay hindi, paano ko siya mamimiss sa akin? Ang tanong ay, paano ako magiging taong worth it ang pag-miss? At kapag nasagot mo na yan, hindi sa words kundi sa actions makikita mo, babalikan ka niya. Hindi dahil wala siyang choice, kundi dahil ikaw ang choice niya. May nakilala akong babae na sobrang ganda. Yung tipong pansinin talaga. Yung tipong lahat ng lalaki, lumilingon. Pero alam mo kung ano ang funny, walang tumatagal sa kanya.
Lahat ng lalaking nakadate niya after ilang buwan umalis. Hindi dahil pangit siya, hindi dahil boring, kundi dahil sa isang simpleng bagay. Wala siyang sarili. Lahat ng gusto niya ay base sa gusto ng lalaki. Lahat ng opinyon niya ay refleksyon ng opinyon ng kasama niya. Lahat ng desisyon niya ay nakadepende kung ano ang makakapagpasaya sa iba. At sa simula ang mga lalaki ay na-flatter. Wow, sobrang considerate niya, sobrang adjustable. Pero after ilang buwan, na-realize nila, walang substance, walang depth, walang core. Parang salamin lang, reflection lang ng kung sino yung nasa harap niya. At yan ang ultimate truth na kailangan nating harapin. Ang pinaka-attractive trait na pwede mong meron ay ang maging sarili mo. Fully, unapologetically, deeply. Hindi yung version mo na ginawa para sa iba. Hindi yung personality mo na naka-adjust sa preference nila, kundi yung tunay na ikaw. Yung ikaw na may sariling values, may sariling boundaries, may sariling dreams. Kasi ang taong walang sarili ay hindi pwedeng mahalin ng totoo. Kasi walang totoong tao dun na pagmamahal. Alam mo yung feeling na nag-adjust ka ng nag-adjust hanggang sa hindi mo nakilala sarili mo? Yung feeling na nung tinanong ka, ano ba talaga gusto mo? Hindi ka makasagot? Yung feeling na sobrang focused ka sa pagiging tama para sa kanya, nakalimutan mo kung ano ang tama para sa'yo. Yan ang pinakamasakit na parte ng paghahanap ng love. Yung pagkawala ng sarili sa proseso. Kasi alam mo, sa simula, akala natin sacrifice yan. Akala natin this is what love requires. Pero ang totoo, ang love ay hindi nangangailangan ng pagkawala ng sarili. Ang fake version ng love lang ang nangangailangan nun. Ang tunay na love, nire-respect ang individuality, kinicelebrate ang uniqueness, sinusuportahan ang growth. Pero para makahanap ng ganyang love, kailangan mo munang maging buong tao. Kasi alam mo kung ano ang nangyayari sa taong walang sarili. Nag-a-attract siya ng taong magta-take advantage. Nag-a-attract siya ng taong maghahanap ng puppet, hindi ng partner. Nag-a-attract siya ng relationship na toxic, hindi healthy. Kaya kung ngayon, nararamdaman mo na sobrang pagod ka na sa pag-adjust, sa pag-pretend, sa pagiging iba, yan ang sign na kailangan mo nang bumalik sa sarili mo. May kilala akong lalaki. Tawag na lang natin siyang Miguel. Sobrang bait niya. Sobrang adjustable. Lahat ng gusto ng girlfriend niya, ginagawa niya. Gusto ng girlfriend niyang mag-party? Game siya kahit homebody siya. Gusto ng girlfriend niyang mag-gym? Sasama siya kahit ayaw niya talaga. Gusto ng girlfriend niyang tigilan ang mga kaibigan niya? Ginawa niya. Kahit mahal na mahal niya mga tropa niya. And after 2 years, alam mo kung ano ang nangyari. Iniwan siya. Sabi ng girlfriend, I don't know who you are anymore. Parang wala kang sariling buhay. Grabe, diba? Ginawa niya lahat para sa babae tapos yun pa ang dahilan ng breakup. Pero yan ang reality. Ang taong nawawala ang sarili para sa iba ay nagiging boring at predictable. Walang challenge, walang excitement, walang substance. At sa huli nare-realize ng tao, mas gusto nila ang taong may sariling mundo kaysa sa taong umiikot lang sa mundo nila. Pero bakit pa tayo sumusuko sa sarili natin? Bakit tayo nag-a-adapt ng sobra-sobra? Dahil takot tayong ma-reject. Iniisip natin, baka kapag naging tunay ako, hindi niya ako magustuhan. Baka kapag nakita niya yung tunay na ugali ko, umalis siya. Baka kapag di ako nag-adjust, mawala siya. At dahil sa takot na yan, nagbebenta tayo ng soul natin. Binibigay natin ang authenticity natin kapalit ng acceptance. Binibigay natin ang identity natin kapalit ng temporary na connection. Binibigay natin ang freedom natin kapalit ng illusion ng love. Pero alam mo kung ano ang irony? Ang rejection na kinatakutan mo, nararanasan mo na rin. Kasi kapag nag-pretend ka, hindi ka naman talaga yung tinatanggap nila. Yung fake version mo lang. So technically, nire-reject ka pa rin. Kasi hindi ka naman talaga nila kilala. At yan ang pinakamalungkot. Maabot mo man yung relationship na gusto mo, hindi ka magiging masaya. Kasi hindi naman ikaw yung nandun. Kaya sabi ng Stoics, lalo na ni Epictetus, huwag mong subukang gawing ibang tao ang sarili mo. Kasi kahit magtagumpay ka, mawawalan ka pa rin ng sarili mo. Ang fear of rejection ay dapat ma-overcome. Hindi para makuha mo siya, kundi para makuha mo ang sarili mo. Marcus Aurelius, sa gitna ng lahat ng kapangyarihan at pressure bilang emperor, ay nagsulat. Ikaw ay may kontrol sa isip mo, hindi sa external events. Tandaan ito at makikita mo ang lakas. At yan ang core ng Stoic philosophy. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob, hindi sa labas. Hindi mo kontrolado kung magustuhan ka niya, pero kontrolado mo kung maging likable ka.
Hindi mo kontrolado kung ma-fall siya sa'yo. Pero kontrolado mo kung maging complete ka bilang tao. Hindi mo kontrolado kung magstay siya. Pero kontrolado mo kung maging worth it ka na stayan. Ayan ang self-mastery. Ang pag-focus sa mga bagay na kontrolado mo at pag-release sa mga bagay na hindi. Kasi alam mo kung ano ang nangyayari sa taong nagmamaster ng sarili. Nagiging stable siya. Nagiging grounded. Nagiging attractive not because of effort but because of essence. Think about it. Ang taong alam kung sino siya ay confident. Ang confidence ay attractive. Ang taong may sariling values ay may integrity. Ang integrity ay attractive. Ang taong may sariling goals ay may direction. Ang direction ay attractive. Ang taong may sariling mundo ay independent. Ang independence ay attractive. Lahat ng attractive traits, byproduct lang ng self-mastery. Kaya hindi mo kailangan pag-aralan kung paano maging attractive. Kailangan mo lang pag-aralan kung paano maging ikaw, fully. Paano mo ba talaga maa-achieve ang self-mastery na ito araw-araw? Gumawa ng personal philosophy. Every morning magtanong sa sarili mo, ano ang mahalaga sa akin? Ano ang values ko? Ano ang hindi ko i-compromise kahit para kanino? Isulat mo. At bago ka gumawa ng decision, lalo na tungkol sa relationship, check mo yan. Kapag may nag-ask sa'yo na gawin ang something na against sa values mo, hindi ka papayag. Kahit sabihin pa nilang, kung mahal mo ako, gagawin mo yan. Kasi ang tunay na love, hindi nagde-demand ng self-betrayal, magtakda ng boundaries. Ito yung mahirap pero necessary. Kailangan mong sabihin, hindi pwede tawagan ako ng ganyang oras. Kailangan ko ng personal time para sa sarili ko. Hindi ko kayang mag-cancel ng plan ko para sa last minute na aya mo. At alam mo kung ano ang mangyayari. May maiinis. May mag-guilt trip. May magsasabi na Eddie ayaw mo pala talaga sa akin. Pero yan ang litmus test. Ang taong nirerespeto ang boundaries mo ay worth it. Ang taong nag-violate, red flag. Kaya mas maaga mo palang na-establish ang boundaries mo. Mas maaga mo ring mafi-filter ang mga taong hindi deserve ng time mo. Magpatuloy sa personal growth kahit may relationship na. Ang mali ng karamihan sa tao. Kapag may relationship na, tumigil na sa growth. Tumigil na mag-gym. Tumigil na mag-aral. Tumigil na makipag-bonding sa friends. Kasi naging world na nila yung partner nila. Pero yan ang recipe ng disaster. Kasi ano ang mangyayari? Magiging boring ka. Magiging dependent ka. Magiging stagnant ka. Kaya ang rule, never stop growing. Never stop improving. Never stop becoming. Mag-aral ka ng new skill. Mag-travel ka mag-isa. Mag-invest sa career mo. Mag-deepen ng relationship mo sa pamilya at friends. Kasi ang taong patuloy na lumalaki ay hindi nagiging boring. Nagiging mas interesting. Practice saying no kahit uncomfortable. Ito yung pinaka-powerful na practice ng self-mastery. Kapag may hinihingi sa'yo na hindi mo gusto, sabihin mo no. Hindi siguro, hindi tignan natin, kundi clear na no. Kasi alam mo kung ano ang nangyayari kapag lagi kang yes, nawawala ang value ng yes mo. Pero kapag alam nilang may mga bagay na hindi ka papayag, tumaas ang value ng yes mo. At mas mahalaga pa, matututunan mo na okay lang hindi maging perpekto sa mata nila. Kasi sa huli hindi ka naman pwedeng maging perpekto. At ang relationship na kailangan mong maging perpekto, hindi sustainable. Check yourself regularly. Ako pa ba ito? Bawat buwan mag-isip. Nag-i-enjoy pa ba ako sa mga ginagawa ko? Ang mga desisyon ko ba ay para sa akin o para lang sa kanya? Meron pa ba akong sariling opinion? O reflection na lang ako ng opinion niya? Kapag nakita mong lumalayo ka na sa sarili mo, mag-retreat ka. Hindi ibig sabihin hiwalayan mo agad, kundi bumalik ka muna sa sarili mo. Mag-isa ka muna, mag-isip, mag-reflect. Kasi ang taong nawawala ang sarili ay hindi makakapag-contribute ng tunay na value sa relationship. Pero sandali, bago ka mag-isip na ang self-mastery ay excuse para maging selfish, pakinggan mo muna to. May difference ang self-mastery at selfishness. Ang self-mastery ay, alam ko kung sino ako kaya malinaw kung ano ang pwede kong ibigay sa'yo. Ang selfishness ay, ako lang ang mahalaga, wala akong pake sa'yo. Ang self-mastery ay nagbibigay ng space para sa healthy relationship. Ang selfishness ay sumusira ng relationship. Kaya tandaan, self-mastery, may boundaries ka pero nire-respeto mo rin ang boundaries nila. Selfishness, may boundaries ka pero wala kang pake sa kanila. Self-mastery, may sariling mundo ka pero willing ka pa rin mag-share ng mundo mo. Selfishness, may sariling mundo ka at ayaw mong pumasok sila. Self-mastery, independent ka pero open ka pa rin sa interdependence.
Selfishness, independent ka at ayaw mo ng connection. Ang goal ng self-mastery ay hindi ang pagiging island. Ang goal ay ang pagiging complete na tao na capable ng healthy connection. Kasi alam mo kung ano ang mas attractive kaysa sa independent na tao. Ang independent na tao na pumipili pa ring maging present para sa'yo. Not because kailangan, but because gusto. Yan ang ultimate form ng love, choice, not necessity. Kapag nag-invest ka sa self-mastery, hindi para makuha siya, kundi para makuha mo ang sarili mo, may mangyayari. Magiging tao ka na hindi kailangan ng validation mula sa iba para malaman ang worth mo. Magiging tao ka na kahit mag-isa, complete. Magiging tao ka na kahit may rejection, hindi nasisirain. Magiging tao ka na kahit walang relationship fulfilled. At yan ang paradox ng universe. Ang taong hindi nangangailangan ng relationship ang taong pinaka-ready sa healthy relationship. Ang taong okay mag-isa ang taong pinakamaganda ang magiging kasama. Ang taong may sariling mundo ang taong may pinakamaraming maiko-contribute. Kasi ang relationship ay hindi dapat feeling ng void. Kundi yun ng dalawang buong tao. At kapag ganon, hindi ka mag-a-attract ng kung sino-sino lang. Mag-a-attract ka ng taong tugma sa level mo. Mag-a-attract ka ng taong nire-respeto ang boundaries mo. Mag-a-attract ka ng taong nagsiselebrate ng individuality mo. Mag-a-attract ka ng taong partner mo talaga, hindi dependent mo. At yan ang tunay na meaning ng addictive presence. Hindi yung presence na nakatrap ang tao dahil manipulative ka, kundi yung presence na bumabalik sila dahil genuine yung connection. Yung presence na namimiss ka nila dahil valuable ka. Yung presence na sinasabi nila, mas okay ako kapag kasama kita pero at the same time, pero okay din ako kahit mag-isa, kaya pipiliin kita araw-araw, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Alam mo sa dulo ng lahat ng psychological tactics, lahat ng stoic principles, lahat ng daily practices, may isang simpleng katotohanan. Ikaw ang dapat mong unahing mahalin, hindi dahil selfish ka. Kundi dahil kung hindi mo mahal ang sarili mo, hindi mo alam kung paano mahalin ang iba ng tama. Kung hindi mo kilala ang sarili mo, hindi mo alam kung sino ang compatible sa'yo. Kung hindi mo nire-respeto ang sarili mo, hindi mo alam kung ano ang tamang boundaries. Kaya ang self-mastery ay hindi luxury. Ito ay necessity. Hindi ito optional kung gusto mong magkaroon ng tunay na relationship. Kasi ang fake relationship, pwedeng mag-start kahit walang self-mastery. Pero ang real relationship, yung healthy, yung sustainable, yung fulfilling, kailangan ng dalawang buong tao. At hindi ka magiging buong tao kung hindi ka mag-i-invest sa sarili mo. Kaya ngayong araw na ito magsimula ka. Hindi bukas, hindi next week, ngayon. 1. Sumulat ng 3 values na hindi mo i-compromise kahit para kanino. Ano ang non-negotiables mo? Ano ang core mo? Ano ang hindi mo iiwan kahit may mag-threaten na umalis? Isulat mo at pag-aralan mo. Kasi yan ang foundation mo. 2. Mag-set ng isang boundary na matagal mo nang gustong iset pero takot ka. Sabihin mo sa tao, hindi pwede ganito sa akin. Uncomfortable? Oo, necessary, absolutely. 3. Gawin ang isang bagay para sa sarili mo na walang kinalaman sa kanya. Mag-book ng solo trip, mag-enroll sa class, mag-invest sa hobby, gumawa ng mundo na sa'yo lang. Na hindi mo kailangan ng permission niya, na hindi mo kailangan ng approval niya. 4. Mag-reflect bawat gabi. Ako pa ba ito? At kapag ang sagot ay hindi, bumalik ka sa sarili mo. Whatever it takes. Kasi sa huli ang tanong ay hindi, paano ko siya ma-addict sa presensya ko? Ang tunay na tanong ay, paano ako magiging ganap na tao na ang presensya ko ay naturally magnetic dahil totoo ako? At kapag nasagot mo na yan, hindi sa salita kundi sa buhay mo, makikita mo, hindi mo na kailangan habulin ang atensyon. Darating ito, hindi mo na kailangan mag-pretend. Tatanggapin ka ng buo. Hindi mo na kailangan mag-sacrifice ng sarili mo. Mamahalin ka dahil sa kung sino ka. At yan ang ultimate na self-mastery. Ang pagiging ikaw, fully, fearlessly, freely. So ngayong araw mag-commit ka. Mag-commit na sa pagiging tunay na ikaw. Hindi dahil may mapapala ka, kundi dahil deserve mo. At kapag ginawa mo na yan, lahat ng bagay, pati na rin ang taong para sa'yo, ay dadating sa tamang panahon. Kung may natutunan ka sa video na ito, comment mo sa baba ang katahimikan na nakakaakit. Maraming salamat sa panunood.